Ka-Express, biglang naging sentro ng NBA World ang Philadelphia 76ers matapos kumpirmahin ni LeBron James na doon niya ipagpatuloy ang kanyang career para sa 2026-27 season. Ayon sa official report ng NBA, sasama si LeBron, kina Joel Embiid at Tyrese Maxey sa 76ers sa isang reported 2-year, $8 million contract, isang napakalaking discount para sa isang 4-time NBA champion at all-time leading scorer. Pero habang pinag-uusapan ang bagong superstar ng Sixers, may isang interesting na tanong para sa mga Pinoy basketball fans. Maaari bang maging potential Exhibit 10 destination ng Philadelphia si Kai Sotto? Well, hinawin natin agad. Wala pang report, invitation o confirmed negotiation sa pagitan ni Kai at ng 76ers. Isa itong roster fit analysis lamang. Ang confirmed update kay Kai ay hindi siya sumali sa 2026 NBA Summer League at kasalukuyang sinusubukang mabuksan ang USNCAA route. Dahil nakapaglaro na siya bilang professional, kailangan muna niyang makakuha ng professional participation and amateurism reinstatement waiver mula sa NCAA. Kung hindi matuloy ang college pathway, maaaring bumalik sa usapan ang Exhibit 10 option. Ito ay non-guaranteed, 1-year minimum contract na nagbibigay ng pagkakataong sumali sa training camp, ma-convert sa two-way deal at mapunta sa G-League affiliate pagkatapos ma-waive. May height, rim protection at international experience si Kai, pero hindi bakante ang backup center position ng Philadelphia. Nasa roster na sina Adam Bona, Ariel Hochparty, Dominic Barlow at Shani Brumi. Kaya kung magkaroon man ng pagkakataon, kailangan itong ipanalo ni Kai sa training camp, hindi sa hype kundi sa depensa, rebounding, conditioning at consistency. Official na, may bago ng team sa LeBron James matapos ang ilang linggong spekulasyon tungkol sa Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat at iba pang championship contenders. Pinili ni LeBron ang Philadelphia 76ers. Ang kanyang paglipat ay hindi lamang simpleng free agent signing. Isa itong malinaw na pahayag na sa posibleng huling yugto na ng kanyang legendary career, gusto pa rin niyang lumaban para sa championship. At ayon sa NBA, sasali ang 41-year-old superstar sa 76ers sa reported 2-year, $8 million deal. Napakalit nito kumpara sa halos $53 million na kinita niya nung nakaraang season. Ipinakita nito na mas mahalaga na ngayon kay LeBron ang tamang basketball situation kaysa maximum salary. At napakalakas ng sitwasyon ng kanyang pinili. May elite point guard at scorer ang Philadelphia kay Tyrese Maxey. May explosive young guard kina Virgil Edgecombe. May two-way star silang si Jaylen Brown, at syempre nasa gitna ng lahat ang dating NBA MVP na si Joel Embiid. Ayon sa pagsusuri, maaaring bumuo ang Sixers ng starting 5 na sina Maxey, Edgecombe, Brown, LeBron at Embiid. Sa papel, halos kompleto na ang kanilang starting 5, pero ang isang mahabang 82-game season, hindi sapat ang starting 5 lamang. Kakailanganin ng Philadelphia ang bench players na kayang magbigay ng energy, size, rebounding at defense. Mahalaga ito lalo na dahil kailangang bantayan ang workload ni LeBron at Embiid. Dito nagiging interesting ang theoretical angle ni Kai Sotto. Ang 7'3" Pinoy center na may natural size na hindi madaling mahanap, may soft touch siya sa paligid ng basket, kaya niyang tumapos sa pick and roll at may potential siyang maging shot blocker kapag maayos ang kanyang positioning. May professional experience din siya mula sa Australia at Japan at matagal na rin siyang bahagi ng Gilas Pilipinas program. Sa isang team na may elite creators tulad ni LeBron at Maxey, hindi kailangan ni Kai na gumawa ng sariling opensa. Ang basic responsibility ng isang backup big man ay mag-set ng matibay na screen, mag-roll ng tama, kumuha ng offensive rebounds, protektahan ang rim at tapusin ang madaling pagkakataon. Sa offensive system na may LeBron, maaaring magkaroon ng lob opportunities ang isang athletic 7-footer. Kilala si LeBron sa kanyang kakayahang makahanap ng rolling big man at gumawa ng passing angle na hindi nakikita ng ordinaryong playmaker. Sa ganitong setup, pwedeng maging simple ang role ni Kai, screen, dive, catch and finish. Pero hindi ibig sabihin nito na automatic siyang magandang fit. Sa NBA, madalas tinatarget sa pick and roll ang mababagal na centers. Kailangan kayanin ni Kai ang mabilis na pagbabago ng direksyon, defend and recover situations, close-outs at repeated defensive rotations. Hindi sapat na batangkad ka lamang, kailangan niyang mapatunayan na makasabay siya sa speed ng modern NBA. May competition din sa loob mismo ng Philadelphia roster.
Nasa official na roster ng Sixers, sina Bona at Hawk Party, dalawang centers na mas bata. Physical at may NBA experience na. Naroon din sina Barlow at Brown na maaaring gamitin bilang small ball at situational big man. Well, hindi tamang sabihin na naghanap ang Philadelphia ng backup na Embiid at si Kai agad ang sagot. Mas tamang sabihin na isang hypothetical training camp situation, maaaring maging developmental candidate si Kai dahil sa kanyang rare height at international experience. Pero kailangan niyang talunin ang mga kasalukuyang players sa conditioning, defensive discipline, rebounding at reliability. At higit sa lahat, wala pang ebidensyang interesado ang Philadelphia. Ang totoong balita sa ngayon ay nakatuon pa rin sa USNCAA pathway si Kai. Ayon sa report, isang professional participation at amateurism reinstatement waiver na lamang ang pangunahing dokumentong kailangan niya ma-secure para maging posible ang kanyang pagpasok sa college basketball. Kaya ang Sixers ankle ay hindi breaking transaction. Isa itong basketball possibility na maaaring pag-usapan lamang kung hindi matuloy ang NCAA route at kung pipiliin muli ng kampo ni Kai ang direct professional pathway. So ano nga ba ang realistic na paraan para makapasok si Kai sa isang NBA organization tulad ng Philadelphia? Well, isa sa posibleng entry points ay ang Exhibit 10 contract. Ang Exhibit 10 ay isang 1-year minimum contract agreement na hindi guaranteed. Ginagamit ito ng mga NBA teams para magdala ng prospect at French players sa training camp bago magsimula ang regular season. Maaari itong i-convert sa two-way contract kapag na-waive naman ang player at sumali siya sa G League affiliate program ng team. Maaari siyang maging eligible sa Exhibit 10 bonus kapag natugunan niya ang kinakailangang panahon ng G League. So, ibig sabihin, hindi ito automatic NBA roster spot, isa itong audition. At para kay Kai, maaring maging mahalaga ang ganitong pagkakataon dahil magbibigay siya ng direct exposure sa NBA coaching, strength program at competition. Makikita rin ng scouts kung kaya niya mag-adjust sa mas mabilis at mas physical na laro. Pero may malaking tanong, mas maganda ba ang Exhibit 10 kesa USNCAA? Sa NCAA, posibleng magkaroon si Kai ng mas malaking playing role, mas maraming organized games, at mas malinaw na pagkakataong ipakita ang improvement niya. Maaari rin siyang magkaroon ng season-long platform labang sa younger prospects at future NBA draft picks. Sa Exhibit 10 route naman, mas malapit siya sa NBA environment, pero mas mataas ang posibilidad na ma-waive bago pa magsimula ang regular season. Posible rin siya mapunta sa G League kung saan limitado ang minutes at kailangan mabilis niyang patunayan ang sarili. Kung kailangan piliin ng kampo ni Kai ang pathway na may pinakamalaking developmental value, hindi lamang ang may pinakamalaking pangalan. Kung Philadelphia ang pag-usapan, may advantages at disadvantages, at ang advantage nito ay makapag-training siya sa paligid ni Joel Embiid at LeBron James.